Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here, your boy Plan Motive, giving you guys another video reaction video. And this time, we're gonna talk about Pangil sa Pangil, Kairam versus Krega sa Davao. I-like muna natin yan guys. Huwag nyo kalimutan na mag-visit dito sa PSP Entertainment. Shoutout nga pala kay Kairam, shoutout din pala kay Krega, shoutout din pala kay Fibo sa patuloy na paggawa ng mga ganitong klase ng mga content na para sa atin na enjoy natin. Huwag nyo kalimutan na supportahan ng PSP Entertainment. Ganun pa man, kung bago lang kayo rito sa channel natin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share na rin yung video natin. At kung hindi naman kayo makapag-comment, kahit i-share nyo na lang, ay hindi naman kayo makapag-share, kahit i-comment na lang kayo para i-like nyo yung video para naman ma-recommend sa iba. Ganun pa man, hindi ko inatak yung mga paborito ninyong artist, nandito lang talaga ako para mag-react. So pag nakita nyo ako nagre-react, akala nyo umiyak ako, nagre-react lang talaga ako. Ganun pa man, patnubay na magulang ang kailangan. Bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko, music producer in California, man audio engineering at the same time. Master of Notary, sama na NLP, Master of Practitioner, applied psychologist. Gawin natin ito guys para makarami tayo. Huwag nyo kalimutan tapusin yung video sa description, nandun yung personal na channel ko. Kung gusto nyo ko marinig kumanta o mag-rap. Ganun pa man. Let's get to it guys. Sabahan nyo lang yung pasensya nyo. Kung may masabi man ako hindi maganda, kayo nang bahala magpasensya. Let's get to it. Pangil sa Pangil, Kairam versus Krega sa Davao. Boom. Starbucks guys. Sa totoo lang, kagising ko lang kanina guys, tapos pagod pa ako. Kasi nagtrabaho ako hanggang madaling araw sa part-time . So, syempre tayo nagpapahinga dahil malapit na ngayon yung Halloween, Thanksgiving, Black Friday, Cyber Monday, Christmas, New Year, birthday ng lola ko. So, maraming talagang pinaghahandaan ngayon. Tapos, bumagsak pa, nawalan ako ng almost 10 grand. $9,370 sa Bitcoin at Ethereum. Marami kasing ngayon nagwi-withdraw pero okay lang naman, mababawi naman natin yung kasi hindi ko naman siya wini-withdraw. Tuloy natin. Pangil! Sa pangil! Sa pangil! Kakasaka pa pag nagsabayan. Pangil sa pangil. May karakas sa talastasan. Pangil sa pangil. Kada tapas Shoutout pala kay Don Pao, siya pala yung kumakanta. malalagasan. Handa ka na ba sa paglabas ng mga naatas sa kataas-taasan? Freestyler ng Wataman, sino ka? Ikaw isang dekada ka na mahigit, wala kang napundar kahit supa. To be honest guys, si Kairam isa na sa mga paborito ko sa 3GS kasi very charismatic talaga mag-perform even though we kind of end up in a bad foot, parang nang first time ko siyang marinig pero ngayon nagugustuhan ko na si Kairam kasi very tawag ito theatrical talaga siya, tapos very charismatic sa stage. Maganda yung mga ganong klase ng bagay, so na-appreciate ko si Kairam. I think nakuha niya yung puso ko sa ganong bagay. Tuloy natin. Hindi ko lang gusto kay Kairam kasi yung niya yung nagmamak siya ng ibang linya gumagamit siya, parang ang tamad lang, 'di ba? Pero other than that, yung performance ni Kairam na gustong-gusto ko din. Tuloy natin. Hey! 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 Oh! Hey! Makakaasa po kayo na lahat ng suporta po na kailangan po natin ay ibibigay po ng Ahon Mahirap para po sa Tulog po talaga sila sa tao. Sama-sama tayo aahon. Ahon mahirap! Sabay-sabay tayong aahon sa hirap. Ahon Mahirap. Pangil sa Pangil, Davao City, bago tayo magsimula, you know the drill! Maraming salamat sa lahat ng aming mga sponsors, PSP Gym, Toad Manila, Fubu International, Ahon Mahirap, Tokyo Grill, 1538 Jewelry, Underground Crafts and Apparel, Zypher Philippines, Villanware, Aputure, Fortuny Advertising. Ginoo! Sa aking kaliwa, magpakilala ka! Ayo, Kairam nga pala. 1, 2, utangan na. Sayang. Shoutout sa Chillionaire, Mikli, Mick and Chill, Crown Manila, Real Jokes Floating, Branded, Papakals Floating, OGL Nero, sa aking pamangkin na si James Patrick Baldera. At Ginoo! Sa aking kanan, magpakilala ka! Krega. Krega? Shoutouts Davao.
Krega, heavyweight din to, putang ina. Di ko alam, papasabak na naman si ano. Ay, mapapasabak si Kairam, guys. Ano, heavyweight to si Krega eh. Talagang mabigat din talaga to matakit. Na ano ako dun, napatay si Kairam kay Bruce Lee ngayon. Ay kay Jet Li. Krega kasi kumukha ni Jet Li, guys. Tama muna tayo dyan, guys. Jet Li ng Pinas. Tay si Kairam dito. Putsang ano. No, ngayon lang humanuha sa isip ko na putang nakalaban pala niya si Krega. Tang ano yun. Ay. Pricing, syempre sumagupra sa lahat ng mga tropa na galing CDO. Krega, tao ibon. Panalo ka, sino na? Nanalo ng Cointos. Tama yung Cointos ha. Nanalo ng Cointos. Si Krega, pinili niyang mauna si Kairam. Pangil sa Pangil, Davao City. Sambangan na! May piyak na si Pibus. Tinig! Guys! May piyak na si Pibus. Buong araw ba naman yan? 10, 20 lawan. Saan pa ka na? Ay, nako. Dapat si Kairam na muna mag-host. Congrats sa pagkadaog ni mo ni Mr. Lefty. Arang ka fighter jud ka pre. Di ba imo siyang giingnan nga imong style angay sa PSP? Unya naa ka dire. What a hypocrite person. Loyal man ka sa flip top. Dili ka mo apil diri og basta. Maong gitangtang ka ni Enigma kay wa na nimo ka agwanta. Nakisama ra kuno siya sa pareho. Pero imong style Craigs alam na. Ni ahatra kag ka neutral ni Boss P kay nanginahanglan ka og kwarta. Davao game. First time ko dito sa Davao. Talagang wala akong masabi. Tapos kalaban ko ikaw. Ikaw ba si Verbal? Ang legitimate technical na humihigop ng lakas spiritual. Chubanes, is that you? Hindi. Siya si Krega. Naging 3GS na at uprising tas yung edad higit na 30. Nakalaban na si Mot, Balakid, Sak, puta hindi pa rin bumenta. 11 years na siyang nakikipagpalupitan na lumetra. Pero ito lang ang masasabi ko sa iyo, Krega, na di ka masasalba ng kahit anong grupo kung ikaw mismo yung problema. Tangina mo, 11 years ka na sa battle rap? Baka para sa boxing ka talaga, tol, pinipilit mo. Kasi ultimo mga kalaban niya kasi ultimo mga kagrupo niya sa uprising ay nagawa niya mag-angas. Pag siya daw nagbaliktad ng ulo, magkakaroon ng long hair si Batas. Ganon siya kalakas. Kagrupo mo siya, di ba? Inaano ka ba niya? Isang beses ka lang inutusan, bumili ng pulutan, gusto mo na siya pugutan, tanga ka? Si Plasma nga, ilang case binuwak noon, nagreklamo ba? Kaya wala akong bilib sa karir neto, talagang walang pinatunguhan, tang ina. Walang napatunayan, kaya nagyayabang na lang ng achievements ng iba. Biruin mo, laban mo kay Jonas, niyabangan mo siya ng achievement ni Sixth Street. Sinigaw pa sa madla. Jonas, ano masasabi mo nasa semis na si Sixth Street tapos ikaw wala? Niyayabang mo yung mga bagay na hindi mo rin nagawa? O ano masasabi mong may sariling bahay at kotse si Jonas tapos ikaw wala? Di ba nakakahiya? Ako, sa loob ng ilang taon pa lang sa battle rap, inagawa ko makausad, kita mo ba? Ikaw isang dekada ka na mahigit, wala kang napundar kahit supa.
Puta kayo na yan. Wala ka na pundar kahit. Puta, natawan si Krega dito. Puta na pati ano, pundar sinisita. Nagbago yung style ni Kairam dito. Okay yun ha. At niya guys, hindi na siya gumagamit ng mga, ito yung sinabi niya kayo na mas maganda yung material ni Kairam. Very original para sa akin. Maganda, napakahusay. Marunong na siya humanap ng anggulo sa systematikong paraan. Sumilip ng mga pagkakamali ng mga kalaban. Pero hindi niya na mismo ginagaya o minamak. Talagang ginagamit niya na lang talaga. Bilang parte ng material niya. Ibig sabihin dito, nag-improve talaga si Kairam. Alam mo, itsura mo, mukha ka maglalako ng orokan. Kaya tumalikod na siya sa flip top. Kasi mas malaki dito yung premyo. Di ba galit ka kay price tag at sa kanya ka nakasentro? Ngayon, sponsor sa dito at isa ka sa pinapasweldo. Sa kabila ng paninira mong imbento, mas pinili pa rin ni price tag na mabigyan ka ng presyo. Tangina mong angas-angas mo sa kanya, bigla ka din palang tutupi. Kung di dahil sa kanya, wala kang 3K na mauuwi. Gago si Kairam. Kaya kung ikukumpara to kay Jo Marie, napakalayo talaga. Yung hinihiling mo na respeto sa kanya, anak ng puta, patawa. Wala na siyang kailangan pang patunayan sa'yo, tanga ka, kung natapatan ka nga ng price dyan sa mura mong halaga. Maganda yung materialis ni Kairam, no? Medyo may pagka-personal na siya, pero hindi pa ganun ka-bigat. Even though nag-open up na siya ng mga bagay-bagay na hindi palingid sa kaalaman nating lahat. You know? May bigat na rin kaagad talaga. Tuloy natin guys. Mas gusto ko yung Kairam ngayon kaysa nung medyo nag-a-adjust siguro si Kairam sa bago niyang estilo. Siguro rin, parang hindi niya na masyado nabigyan ng panahon yung sulat niya. Parang minadali din kasi talaga. Marami pang pwedeng halapan ng anggulo dun eh. Pero sa tingin ko sa second and third round niya gagawin. Kasi maganda yung build up niya pero wala yung pinaka-dynamic na part eh. Tignan natin gagawin ni Krega. Hindi natin masisi si Kairam eh kasi marami din daw siyang pinagkakaabalahan talaga eh. Tsaka nagbabasketball, magaling daw yata magbasketball si Kairam eh. So, ibig sabihin, nandun lang palagi siya sa mga laro-laro, diba? Hindi siya kumikita siguro. Tuloy natin. Krega. Gansaw kayo mo ha? Gansaw kayo mo ha? Uy, bayas ha? Check. Parehas may K itong Bisaya. Kanyang K may Ram. Pero ramdam nyo ba ito sa ratratan? K kung may reg. Rubio sa rakrakan. Kairam daw yung mas, madalas makalimot to ng storya. Kairam yung mas, wala nang bigat ang yung memorya. Di ba ikaw si... Pansin nyo, yan yung pangmalakasan niya na sumog. Ako, di mo na kailangan ipakilala, alam nila kung paano ako mambasag at mandurog. Gisahon rati ka diridol, anong dire ka misagol? Pure Bisaya na imidol, hindi pwede tawag Bisakol. Hindi ko na-guess pero maangas. Pero sa kabakanan ng mga hurado, magtatagalig muna tayo. Isipin nyo, mahal ang ticket dito pero makakatikim lang ng barato. Barato. Baka pwede din bala. Basta, mapabara o bala kung para sa'yo, dapat lang sinasaulo. Bisaya o Tagalog, kaya kong ipag-connect. Kahit nga yung mismong salita ay pasok balik ta rin. Sa susunod na mga linya, tingnan natin kung makailag ka. Kung para sa akin, andali, pagdating sa'yo, ilad na. Bisaya, Tagalog, baliktaran. Kala ko ba mahusay maghanap ng butas? Dapat pangalan ani, Samot. Kay kabaliktaran ni Tomas. Hoy, Samot! Kung simot walang talo, ikaw pa na olats, pag si Mick daw ay sabog, kung si Chill iwas gobas, Mick and Chill parehas na kalaban, pero yung klase, sunoy. Tujoy, sinindihan ng Bisaya na parang si Bugoy. Asa Mindanao ka na? Matanong ko lang, proud ka bang Bisaya ka? Walang home court advantage dito, baka sabihin mo, dinaya ka. Ginawang katawa-tawa yung pagbibisaya, palibhasa, comedy siya.
Biruin nyo, panay dikit sa pangil kasi nga daw, tiga, Cavite siya. Bars! Putang inang yan. Naabaril si Kieran, di ako makapaniwala. Putang inang yan. Para dikit sa pangil dahil may taga-Cavite siya. Wow, hindi ako makapaniwala. Naabaril si Kieran, guys. Pukin ang ina. Babababars! Cavite. Ano yan, napakahusay with the fucking accent. Husay nun. Nagmarka yun, putang ina yan. Dikit sa pangil. Nabar si Kieran, putang hindi ako makapaniwala dun Bisaya, palibhasa, comedy siya. Biruin nyo, panay dikit sa pangil kasi nga daw, tiga, Cavite siya. Hoy, Caviteñong Bisaya, pinapangalanda ka ni Tung Chuy. Pinabalasa sa bangka, yaong baraha, para daw iwas pusoy. Binihisan, binigyan ng kotse, para lang may hawak ang pamato. Pero hubad ka pa rin haharap sa tao na parang video ni Montano, oh. Taas buhok, manaynis dudong. Taas buhok, manaynis dudong. Pwede tawagon puti kag Inday. Naka-auto-connect na daw kanyang humor. Accent mo yun, Day! Sandali. Auto? Accent? Auto accent. Accent yun, Day. Yun yung unang-una kong kotse, yung Hyundai accent. Tawag nila dito sa Amerika, Hyundai, hindi Hyundai. Kasi ang pronunciation niya sa Korea, Hyundai. Pero dito sa amin, ang tawag ng mga, paano namin i-pronounce yun dito is Hyundai. Hyundai accent. Sudan, parang Auto? Accent? Bars din yun putang ina. Accent mo yun, Day! Auto-connect na daw kanyang humor. Auto-connect. Accent mo yun, Day! Auto-connect, putang ina. Auto? Accent? Tang ina niya, nabaril na naman si Kieran. Tanda mga paniwala, guys. Nag-level up si Krega ng ganun. Tang ina, galing Auto, kotse, accent, Hyundai. Napakahusay. Tang yan, bars na naman. Babababars! Tsak, yan. Dalawang bars na pinakawalan ni Krega. Tang shit. Wow. Auto? Accent? Yon, Day. Di pasok sa train of thought, need for speed, hassle daw. Tangina kung dadaan man ako sa Riles, Shinkansen, bullet train, underground. Ang lekse pa ng galawan, kumukrossover to nang walang bola, ang lakas mo. Kaya daw nagpabuhok na si Pibos kasi yung ulo niya pinandadakdak mo. Magaling daw kasi mag-basketball. Yan ang kanyang laging binibida. Pwes, dito mo gawin sa Mindanao yan. Wrestling, pagkahawak mo pa lang ng bola. Bars din yun, nanonood ako ng putang ng mga basketball sa Mindanao. Pisikalan talaga Hindi yan guys, pag ganun. Pag nakatapat kayo ng mga magaling umacting, mafa-foul out kagad kayo. Pag ganun-ganun kayo, foul. Kada foul ka di wala. Maiinis ka lang. Mapufrustrate ka, tapos matatalo ka lang. Bars yun. Foul sunggo ni buwang. Walang foul hanggat walang dugo na pumatak. Yung galawan mong behind the back din yung tadyak. Kada pasa, low post, basket count pag nag-focus. Numero 1 galing C-balls pag nagturo to, D-rows. Pang circus lang yung circle mo masisircumcise. Kahit nga yung poster sa poster kayang i-posterize, Wala pang connect. Ang na-speak, spoken. Bagong meta yung tanga, ganun mag-break, broken. Pag nag-euro step, mag-hard connect. Hindi lang to basta break a leg, talagang break a neck. Sa totoo lang, ayoko na sana patulan to. Kasi ang dali, wasakin. Ano ba mawawasak dito Basag na to sa banta ng ika-6. Pag nang
Pag nambuli ka ay corny, pang rookie ang yung flow G. Ako kahit OT, ala Kobe, pag nagmulti, mala 2G, hoy! Bluebird Floyd! Bluebird Floyd! Palpak ata trabaho mo. Ba't bumangon to? Oh, hindi yun palakpak. Pinalagyan ko lang ng pako, kabaong mo. Wow, putang ina yan. Nabaon si Kira. Hindi ako makapaniwala, guys. Putang ina yan. Ano ba nangyari kay Kiram natin, guys? Nalungkot ako doon, mga tatlo. Oh, hindi yun palakpak. Pinalagyan ko lang ng pako, kabaong mo. Teknikalan nga, wala yan. Game din kahit pisikalan. At tandaan mong walang nadadaan sa bola. Kung usapan, lirikalan. At kahapon lang, may nag-send sa akin ng screenshot patungkol sa kakupalan mo sa tropa mo. Huwag ka sanang mabibigla. Hindi lang screenshot, pati voice message. Ipi-play natin yan mamaya. Tangina, nakuha ni Krego yung first round. Mismatch, guys. I mean, kahit gaano ko kamahal si Kiram, guys. There's nothing I can do. Very obvious, diba? Ayoko nga, sasabihin na naman ako ng mga bias, guys. I can't, man. Napanood ko si Kiram maglaro Mag-ano talaga Mag-rap talaga Meron talaga siyang potential. Napakalaki ng potential niya. Tapos ngayon, parang nandun pa rin siya sa way na parang dinedevelop niya ulit yung panibago niyang estilo. Kasi nakita ko sa first round Pero talagang dito, experience is the key. Tangina niya. Nakrega siya dito. Tuloy natin, second round. Tanginang to, dapat daw pangalan ko Samot. Tanga talaga. Ikaw di ba may egg ka sa pangalan? Dapat betlog ka. Proud to game? Pansin nyo ba? Bihira to magkagig. Kaya madalas na lang tong magpa-event sa kanila. One time, nagpa-event to sa kanila, in-invite niya kami ni Mot na magkasama. Agad naman kaming pumayag kasi si Krega magaling din makisama. Ika niya, wag na kayo magdala ng kotse kasi may service naman si Papa. Buong akala ko FX na pamasada. Pinangsundo sa amin may sungay, putik-putik galing sa aka. Kaya sumasakit yung ulo ko pa Masakit naman yung ulo ko pa Tayo na yun. Tuloy na natin. Narinig ko na lang si Mot, ibang tamaraw yan Hayop yung tamaraw ng papa mo, dalawa lang yung kasya. Sabi namin, tol, lakad na lang kami kasi parang yung tamaraw ng papa mo may speed limit na yan. Sabi niya, pag naglakad kayo tol, 1 oras pa, pero pag sumakay tayo, 54 minutes na lang. Ayos, kid! Pag-usapan naman natin yung paborito kong wordplay mo kay Balakid. Sabi niya, ang mga tingga ko ang gagamitin kung bala at yung ulo mo ang magsisilbing alkansya. Ipapasok ko tong 2 butas sa iyong 2 butas. Ewan ko lang kung di maghalikan ng iyong tinga. Tinga! Tanga! So paano pala bigkasin niyang pangalan mo ha? Kriga! Diba? Simpleng punchline na lang kasi ginagawa mong komplikado. Tapos yung mga nakikinig sa'yo, sila tuloy yung problemado. Ang hirap mo intindihin sa totoo lang. Tapos hinamon niya ng basketball si Balakid, ayos ka lang. Boss D, ballers pala to May maganda lang ako naisip. Gusto mo 1-on-1 tayo, basketball? Bukas, pustahan TS. Ano? +9 ka na, 1 to 10 lang tayo. Kasi meron daw siya galaw ni AI.
Tira ni Jordan. Dakdak pa ni Shaquille. Talaga ba? Talaga ba? Sarap ipitin ang mukha mo. Nakakagigil ka masyado. Pag nakita nyo naman to mag-crossover, malaalin. Peter Cayetano. Kasing galing niya daw mag-basketball si Jordan. Iba pag mamagaling mo, tropa. Puro ka imbentong boka. Sobrang bobo nito pagkakaintindi niya sa street ball. Diretsong bola. Pero may sinalihan na liga to si tropa. At yung coach nila nanghingi ng favor. Sabi sa kanya, Krega, crucial na. Palitan mo yung commentator. Bangko! Kaya kung usapang basketball lang, tangina mo, mas magaling pa sa'yo si Kibuloy. Kung usapang basketball lang, puta, mas magaling pa sa'yo si Kibuloy. Tangina mo, napunta pa kay Kibuloy na wala tuloy! Pero nakita na! Kaya sa mga judges, sana yung angle ko na yun, intindihin nyo ng mabuti. Nakita na, nahuli Anong na si gagawin Kibuloy. ko? Nasulat ko na yun, hindi pa siya nahuli. What? What? Advance din yung ginawa ni Kieram dun na kasi sinulat niya hindi pa daw siya nahuli. Kaso nahuli na siya ngayon, nakita na, 'di ba? Kasi lumabas ngayon yung video na to, nahuli na si Kibuloy. Very advanced. Merong foreshadowing na naganap. Ano akala mo? Kieram, Makakalimot ako? Kahit matalo mo ako ngayon, di niya masasalba yung karera mong naghihingalo. Paano may makakasalba? Kung may linya kang butas-butas tong BR pre, parang tinamaan ng RPG. Striktong patnubay ng magulang ang kailangan nitong batang rebelde. Pwes, tinapakan mo landmine, maririnig mo IED, sabay, Mayday, Mayday, ganun mag-create ng story. Mayday, story, bobo ang puta, halatang kahit grade 6 di ka nakagraduate, chong. Pumunta ako dito sa Davao para sabihin sa'yo na my day yun! Grabe ang estilo mo, nakakabulahaw bro. Yung my day, ginawa mong may day, sinira mo araw ko. Yung my day, ginawa mong may day, sinira ko araw, partida! Paus pa nun si Batang Rebelde, pero tinalo ka niya, men. Pabulong, partida! Paus pa nun si BR, pero ginago ka niya, men. Samantalang ikaw, todo sigaw, tapos puro magmalalim. Pabulong ka niya na kinakatay, yun ang senaryong malagim, hininaan na nga ni Batang Rebelde, puta, tinalo ka pa rin. Kaya di ako mamamama neto. Ang masasabi ko, hindi yun po pwede. Kasi kung pinataob ka nga ng bata, na kapwa mo rebelde. maganda yung pinakita ni Kieram pero almost the same ng first round niya. I mean, I'm not taking away from Kieram, siguro busy lang talaga siya. Tuloy natin. Check! Pinatawag daw ng bata na kapwa ko rebelde. Yung laway mo kailangan ata ng balde. Dapat dito ka sa pangil, kaya mga bangkil na sa wisdom tools. Kala ko naman makakalabang ko na si Badang. Kaya pala wisdom tools. Konektado dito sa rapper na yung pangil Badang. Kasi tignan nyo naman yung gilagid niya. Sobrang kintab. Ordinaryong unggoy dito sa Asya, yung uso bumabaliktad. Pustiso ba yan? O nilagyan mo lang ng lip balm. Fully dent gang no? Kaya pala magkabrad kayo ni Lip Cram. At sinabi mo pa na hindi pa morma yung pambasketball mo na sapatos. Ang galing. Pinagsigawan mo pa. Oh, sino dito nakapambasketball na sapatos? Ikaw? Bato mo sa kanya mukha.
Palibasa no? G na G, gang, hardcore. Di ba ganito na ganito yung pormahan ng mga tambay sa labas ng high school? Hoy, rapper na walang laman, freestyler ng wataman, sino ka? Kada spit dikit sa jugs na parang bubble gum, hiso ka. Kasi kaya pala peke ang kagat, gaya ng pustiso mong Marfil. Tagal mo nang nagla-line bite, di ka pa rin tinubuan pa ng pangil. Ako, makamandag na parang viper. Kung usapan lang ay pangil. Evo 6 Tommy McKinnon kung usapan lang ay Lancer. Iwan tong bao-bao. Kasi nga tulong gisto. Hoy, sarhento ka palang boy, magbigay galang ka sa senyoris mo. Shernan, M-Sight, Lip Cramp, Pistol. Rest in peace, Lil Jan. Yun yung mga bayaw na may pira. Pero nung pumasok ka na sa eksena, doon na kami umalis ni Enigma. Oo, pinatrabaho ka sa akin ni Arik at Pibos. Pabor sa 3GS. Sa katunayan, pinabaunan pa nga nila ako ng konting dis. Baog ka raw. Hindi ka makabuo ng bata. Baog ka, bayaw? Oo nga. Baog ba? Isa man itagyaero. Pataka man lang og pamaak. Yung aso mo nakawala. Baka nga po mapahamak. Kasi puro making lines lang to si Mark. Pero wa man lang makadapat. Puro talak sa pagkalat, pero pagkagat ha, pakatagak. Ikaw, mahinang klase, hindi mabisayang dala mo. Sabi ko, mahinang klase, hindi bisayang dala mo. Letrahan ang banatan dito, sa pagitan ng mga nangunguna, nung mga itinanim na mga nauna, isa ka sa bulok na bunga. Hindi tayo magkapantay kung iisipin. Sa akin ang gagaling yung binhe, ikaw, marami ka pang bigas, nahahakutin. Kada talsik ng aking laway, nagiging pambasbas. Pinapakita ko sa iyo baitang para masipat mo antas. Bakit? Kapag komedya ba, mababaw? Kapag matalinghaga, malalim? Yung ba yung sukatan para may huminto? Para sa akin kung paano mo hinulma para maibenta, ganun yun. Kung tunay kang ginto, 21 na ngayong buwan. Sulit ba ang pag-antay sa iyong kalabisan? O sadyang pinaekseko lang yung natitirang mga araw para sa nalalapit mong katapusan? 2.45 sa ulo, no? Benta ang pagkadali. Pagkatumba, taas baba na para bang naglalagari. Sandali, masyado bang brutal ang pangyayari kung sakali? Huwag muna natin ubusin yung bala. Namnamin mo muna yung kalahati. Sa tingin ko nakuha ni Kieran ng second round. Kasi even though maganda yung pinakita ni Krega dito, sa tingin ko mas maganda yung mga material na pinakita ni Kieran sa second round. Sa second round, bibigay ko kay Kieran. Kasi parang ang short ng pinakita ni Krega, tas walang masyadong punchline. Tingnan natin. Third round. Ang lakas sa round mo, pinatulog mo sila. Round 3 game. Nung natalo siya kay Mot, nagdabog to sa VIP room, halos sipain niya si Sendlook. Literal na bibigyan ng sipa yung sidekick, may chorus pa na left hook. Kaya nagtampo yung kalahati niyang gawa sa Fahrenheit tsaka Celsius. Napariwara na si Sendlook. Tignan mo! Naghahanap na lang ng babae sa Facebook. Tingin mo panalo ka sa laban niyo ni Mot? Kasi rounds niya di sa ulado. Tingin mo panalo ka sa laban niyo ni Mot? Kasi rounds niya di sa ulado. Fuck. Tingin mo panalo ka sa laban niyo ni Mot? Kasi rounds niya di sa ulado. Ulul mag-request ka ng bito kay Enigma para pagsasampalin niya yung mukha mo. Hindi bias yung judges doon. Sadyang kinulang yung dura mo. Paalala ko lang 5-0 yung boto at isa si 6 straight sa hurado. Kaya alam kong bitter pa rin to kay Mot at nag-aasam si Bobo na makabawi. Ginamitan na ng unlimited shit na boduts, talagang todo baka sakali. Itong si Loco na makayari, biruin nyo, nasa mid na nga yung Mot pero sa boto, di man lang to ng alahati. At sa maestro, kung aso mo, ba't di mo to itali? Ang ingay-ingay ang puta, dapat kinakadena to sa labi. Puta, rebel dogs. Aso ni John Wick. Aba, magaling to. Kung yan ay tuta ni Sak Maestro, ito'y papatayin ko. Tuta, ito'y iniwe. Balik tayo sa Rebel Dogs.
Ano yan? Mga rebeldeng aso? Samahan ng mga nakawala sa amo? Tarantado! Oo, mga mukha kayong aso, tas yung mga member puro thunders. Sila daw yung rebel dog at ang paborito nilang kainin, Pampers. Minsan EQ pag nasa village sila. Kala ko ba isda ka? Ba't bigla-bigla ka nagiging aso, pre? Ayay, wak-wak man siguro ni. Yan na ba yung kahayupan mo na walang kapares? Ano na, Mr. Surugates? Kala ko ba ikaw ang pinakamatalino sa lahat ng iyong klasmates? Natawa si Craig. Mas bilib pa ako kay EJ Power kasi sa isa buhay naging class S sa kabila ng pagiging sundalo niya doon sa United States. Tama? Tama. Pero maiba. Sinabihan mo si Sur na ang wawak ng kanta niya. Kala ko ba technical ka? Ba't gumagaling ka magpatawa? Kung makapuna ng kanta to, napakinggan ko yung hit song nila ni Apok, awit naman. Puta, 1,400 views agad, 5 years pa lang. Kaya paano to naging rapper kung yung mga kanta wala sa tempo? Di ba tumira ka din ng sukat? Ba't parang wala kang alam sa metro? Kaya kung usapang kanta lang, metro. ang masasabi ko sa'yo, more practice pa, Brad. Ako bihira maglabas ng kanta pero laging nominado sa Awit Award. Eh ikaw! Tanginang to ayaw ka pakinggan kahit na mga pinsan mo. Kinakahiya pa nga minsan to. Paano? Walang maayos na kanta kaya pag may guesting to sa Lamay, gusto niya akapela na lang. Puta dinaig pa ni Badang. Tapos bago mag-umpisa, mag-i-intro pa yan. Krega ng uprising sa mga nakakaalam ng round 3 ko kay Balakid, sabayan nyo na lang. Tanginang yan. Eto ba yung dapat nyo hangaan? Mapabattle o kanta, walang talento tong hangal. Kaya bulsa di kumapal. How ironic na ang tagal mo na sa eksena, pero eksena mo di tumagal. Kaya ang dapat gawin sa isdang to, ilabas na yung kawali at yung kalan ay sindihan. Pagkatapos ko to banlawan, agad ko kakaliskisan. At kung magkalutuan man dito, ang masasabi ko sige lang, dahil tong isdang oro na sobrang bobo, gagawin kong sarsado. Di ako marunong magsinigang. Okay, yung pinakita ni Kiram, medyo nag-sleep up lang siya doon, nagkaroon lang siya ng konting choke, pero tingnan natin kung maganda yung papakita ni Craig. Kasi pwede makuha ni Craig yun kung sakali, dahil ang laking puntos talaga nun, guys. Tingnan natin. Puro invento ang puta. Check! Sa gantong klaseng laro, ang salita ay pandigma na may tugmaang binubuod. Parang dutdutan, pukpukan, dapat yung tinta nanunuot. May unat pang wakas, animoy matandang tipan. Yung espada sa ustisya, sumobra ata yung timbang kasi alam kong nagkukumahogang yung tuhod sa mga oras na to. Si bago mo pa ibuklat ay yung pahina, basa ko na ang titulo mo. Kanyang pahina ay pahina ng pahina, kada baybay mo at baklas, pang elementarya. Ang yung sulating di formal kumpara sa aking sulating pangwakas. Lulunurin at maghihikaos ang iyong tulog na diwa. Mistulang, hudas ka sa mga Bisaya, katumbas mo ay butas na pilak. Malas mo, hindi ako nagpapagpagkalawang para lamang may itaboy. Tumpangil, tsak may lalim pa may umapak kumunoy. Ikaw, ginawa ka lang panggatong para lumiyab kahoy para sa dilim nyo makikita kagandahan ng apoy. Oh, sa apoy hindi binabad, pagkat to'y hindi malawak. Aba, unggoy ka nga sa dagat, ang paglangoy hindi mahanap. Ang paglangoy hindi mahanap. Oh, huwag ka mag-alala, di mo na kailangan pang sumisid pa sa lalim. Nilunod na kita sa babaw, ang ginamit ko ay baging 20% ng gantong estilo. Ang nilaan ko lang na oras. Yung natitirang 88%, maririnig yun na kay Lucas. Lugar to na maraming tribo, hindi lang Bisaya nire-representa ko. Lahat tayo dito Pilipino. Kaya ano bang pinuputok ng butsi nyo? Ang punto ko, ikaw Nico, o sa Bisaya Mandire. Di ba kayo nga itong panay biyahe para umiwas maligo sa sarili ninyong ihe?
Bisaya daw. Yun yung joke ba eh. Isot man eh. Maligo sa sarili niyong ihi. Pera-pera lang ba? Ang usapin niyan ay para lang sa mga batang walang malay. Kita niyo naman kahit sa entablado may sinusundo ng kanyang nanay. Kesyo, pumapapel naman daw ang tao kahit bariya basta pera. Eh yung pera kung walang tao kahit ngayon walang kwenta. Pag may trabaho, may sahod. Simple lang ang patakaran. Bakit nyo ba binibigyan ng ibang pakahulugan at basurang dahilan? Alangan namang, hayaan ko tong mamitas ng prutas dito mismo sa sarili kong bakuran hambog. Para kang durian. Matulis lang sa panlabas pero naaamoy ko ang iyong lambot. Isipin nyo, eto nagpapakabisaya pero wala man lang karangalan. Kwintas mo karatula. May nakalagay na wag tularan at pag sinabing wag tularan. Ito yung screenshot galing sa tropa mo. Ano? Baka sama mo makatingin. Ang pangit no kapag sa'yo ginawa ang mga bagay na hindi dapat gawin. Magsilbi kang halimbawa, ito ay payong kapatid. Nakakasugat yung dila, mapaminsala, nagiging anyong patalim. Mga hurado, hindi naman sa nangingialam. Pero kapag basura, huwag nyo napuntusan pa yung kalakal. Kapag basura, huwag nyo napuntusan. Ang laking bagay din yun, no? Pag basura, pag galing sa mali, pag hindi maganda, wag nang, konsintihin. Kasi may mga ganun eh. May mga, well, tama yung sinasabi ni Krega, pero but at the same time, nandiyan kayo sa plataforma na yan eh. At pag ina-adapt ninyo talaga, may consequence talaga yan. Ako, personally, putsang meron tao rito, lumiliwanag yung mata. Ganun pa man. Guys yan kasing ginagawa ninyo, kultura yan dito sa Amerika, which is talagang bastusan talaga. Pero kung very strict lang talaga ang Pilipinas, kung si Arik nagsabi na okay, may rap battle pero bawal to, ganito mga sabihin, talagang classic lang, ma-appreciate. Pero the more na nag-i-improve yung hip-hop sa Pilipinas, panoorin nyo yung mga dating mga classic na laban, kumpara ngayon, masyadong personal na talaga ngayon guys eh. Hindi katulad dati na one very definitive na agad, define na agad yung mga punch na yun, mga ganun. Pero dito para meron talagang struktura, may kwento talaga. Kasi nakikita nila yung kakulangan ng rap eh. Kailangan talaga may structure na maayos eh. At ganun pa man, syempre, mahirap din magsabi na huwag kayo mamersonal, huwag kayo maghalongkat buhay, pero dahil sinasabuhay yun na nga yung kultura na hindi naman talaga para sa Pilipino, wala na tayong choice, diba? So, pero at the end of the day, it's a form of entertainment na ngayon eh. At nandiyan, sumusugal talaga kayo, isusugal ninyo reputasyon ninyo, isusugal ninyo yung kakayanan ninyo, talino ninyo guys. At dahil doon, yun yung nagiging puhunan ninyo. Kung masabi man ng kalaban ninyo yung mga dumi ninyo, siguro nandito lang tayo sa idea na kung sino lang talagang tatanggap sa inyo at loyal sa inyo. Yun. Kasi kahit pa paano, lahat ng mga artist guys may mga dumi. Kahit ako meron, kahit sinong individual may dumi. Ang punto dito, sino ba yung willing tumanggap at mag-stay sa inyo at maging loyal kahit meron kayong dumi sa nakaraan ninyo. Yun na lang doon tayo mag-focus guys. Tuloy natin. Puntusan pa yung kalakal. Timbangin nyo yung mga linya kung kapupulutan ba ng aral. PSP, alam nyo na, karangalan din na mapabilang. Pero pwede rin Airbnb. Ako'y nakisilong lamang panandalian. Si Bibos, mga hurado, tayo at mga tao, andito tayo para sa konting pag-asenso. Dahil hindi ito naganap ng isang araw lang, dumaan tayo sa isang matinding proseso. At sa mga MC sa susunod, mag-ingat kayo, delikado. Makinis na, entablado. At tandaan yung maling madumi ang DDS, pero sa pangalan ng 3GS, ikay malinis. Nilampaso. Sa tingin ko, mas malinis lang yung ginawa ni Krega sa third round. So, mas bibigay ko yung kay Krega. Pero yung second round, nakuha ni Kiram. So, first and third round, bibigay ko kay Krega dahil lang sa linis ng performance niya sa third round. Yun lang. Kasi yung mga sinasabi niya, hindi generalized na yan. Hindi na naman patungkol kay Krega yun. Although may sinabi rin si Krega na okay, na sa tingin ko pwede mapuntos. Na talagang na-choke siya, na-sleep up siya, na mental block siya. At yun, nakasira talaga ng round yun. Pero pwede kong ibigay kay Kiram yung third round eh. But, we can't be,
Makahalata lang nagiging bias ako pag ganun. So, I mean, ganun talaga guys eh. Tsaka hindi naman, sana hopefully hindi lang ma-disappoint si Kiram, hindi siya mawala ng amor sa paglarap. Ganun talaga sa battle guys. Ituloy natin. Kahit ako nalungkot dahil even though malakas yung pinakita ni Krega, nakita ko na may laban si Kiram. Pangil sa Pangil, Davao City. Ang mananalo dito ay magkakamit ng bonus na 30,000 pesos. Ang boto ng hurado. 3, 2, panalo si Krega! Justified naman yung yung pagbigay ng judge. Yung talagang maliit na bagay talaga yung guys, yung talagang mag-slip ka, magkaroon ka ng stumble, mag-choke ka, magkaroon ka ng mental block. Kaya talaga napakahirap talaga, very crucial, especially pag third round. Pwede makuha ni Kiram yun, pero sa linis ng pinakita ni Krega. Very justifiable naman. So, okay din yung pagkakadid. Sino ba yung mga nag-judge? Rapido. Sino ba ito? Joss. Romano. Target. J-Skills. Ang galing. Buti nga nandiyan si Target. Yes, J-Skills. Hindi ko na rin alam kung sino yung boto nila. But other than that, gano'n na lang. Maraming salamat guys. Kung nagustuhan ninyo yung reaction video niyo, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe, like, share yung video natin at ganoon pa man. Galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto niyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya niyo, mga kaibigan niyo, mga tao na nakapaligid sa inyo. Tigit sa lahat, magdasal kayo palagi. Palagi magdasal kayo, umaga, tanghali, hapon. At bibigyan ko to ng 10 dahil maganda yung pinakita nilang dalawa. Ingat kayo palagi dyan. Plan motive nga pala ng Google po. Ingat yung lahat dyan. Peace out.